Ano ba na nasa isip ko na naman? Hindi. Ito pong sinasabi ko sa inyo, ito pong kultura ng aking grupo. 5 fingers. Kaya basta yan, sumali ka ngayon. Upuan ka muna ng 10 minutes. Hinig ka. Meron ko tuturo sa'yo. 5 fingers. May hawak na ng ballpen, papel. Ito yan ang gagawin mo. Lahat to marunong mag-explain ng ganun. Kahit siya ay isang linggong kasali pa lang, alam na po ng grupo ko i-discuss ang 5 fingers. Kaya kami may code. O, na-finger mo na ba yan? 5 fingers, okay? Sa prospect list, yan, laging inuulit-ulit, pero may matututunan kayo pag ako nag-discuss nito eh. May tinatawag kong ABC. Yung A, yan ho yung tinatawag na kalad-karin. Ibig ko sabihin ng kalad-karin, yung pang mga kaibigan mo talaga, huy, sumali ka rito. Pumunta ka sa seminar, magdala ka ng 8,000, huwag ka na magtanong, tayo na. Yan, pwede mong kalad-karin. So, ang tawag doon, prospect A. Kapag naman si prospect B, sasabihin niya, sige, sasali ako dyan kapag may check ka na. Itong sisi, ang sasabihin naman niya, sige, pagka ikaw may kotse na, malaki na kinikita mo, sasali na ako. So, unahin niyo po i-focus ito. Kapag nagsulat po kayo ng prospect list, kailangan yung kalad-karin muna. Huwag na huwag po yung mga ito. Kasi kapag ito'y na-recruit mo, magkakaroon ka ng check, tama ba? Na pwede mong bentahan na ito at pwede nang sumali sila. Kapag malaki ng check mo, makakabili ka na ng car, makakasali na rin sila. Tama ba? Tulad doon sa nangyari sa akin. Ngayon po, ay lahat ng hindi sumali sa akin 5 years ago, ngayon nakita na yung sobrang success ko, sila na po nga nag-a-apply. Minsan nga nagugulat po ako dumarating sa bahay namin, makikisasali na ako sa networking mo. Ayan, sila na po nagpapa-explain. So yan ho yung kapangyarihan ng kapag nagkaroon ka na ng resulta. So, sa ganito pong negosyo, kailangan matalino kayo. Siyempre, pag nagsisimula, wala pang pera, tama ba? Ina-apply po yung tinatawag na spiral technique. Paano po yung spiral technique? Kapag nag-start kayo, yung muna mga kapitbahay nyo, mga kaibigan, na hindi kayo mamamasahe, hindi kayo magpapakain ng unahin nyo. Huwag ko kayong patalon-talon mag-network. Kasi yung iba kaya nade-demotivate, nag-network dito. Ay! Apply, puntahan natin yung taga-Manila. Ay, apply, puntahan natin taga-Guan. Naku, apply, meron akong taga-Bulacan. Puntahan natin. Naku, mahirap po. Nag-i-invest kayo ng pera na hindi naman kayo nakakabuild ng inyong organization. So, sa ganito, kailangan ay ganyan, spiral technique. Number 2, kailangan yung prospect list nyo ay imbitahan. Invitation. Yan. Kasi baka naman magsulat ko kayo ng 500 na tao. Tapos ang gagawin nyo, ilalagay mo sa altar, Lord, ikaw nang bahala mag-invite. Puntahin mo doon sa BCO. Hindi mo magyayari yun. Kailangan talaga mag-effort ka dito. Tama ba? Mag-uunglit ka. Text. At ang malupit, number 3, ay presentation. Kailangan lahat ng naimbitahan ay mapresentahan. Yan. Sa presentation, presentation. May tinatawag na one-on-one. Kapag one-on-one ay 2. Meron din naman table presentation. 4 sila, 1 ka. At meron din naman big OPP. Yung tinatawag kanina ay big OPP. Sa presentation po, of course, kailangan talaga yung sinasabi ko kanina, kabisado mo yung sinasabi mo. Hindi pwedeng paiba-iba ka. And number 4, dito ko magpo-focus, ABC rule. Sa ABC rule, ang A, advisor, bridge, client. Kailangan ma-perfect nyo po ito. Paano pe-perfectin? Kailangan kabisado nyo po yung mga nakapaligid sa inyong top distributors. So ano ang ginagawa? May technique po na sasabihin. May keywords. Brother, tumayo ka. Halimbawa, ikaw na si brother. Iwanan muna. Tayo ka rin. Ha? Para meron mo tayong isang sinasabi. Kunwari siya ay prospect. Ito ay bridge. Ako ay upline. Ganito po lagi ang baliwan dyan. Ikaw na bridge, ang sasabihin mo, babalingin mo siya. Wala pa ako. Ay, brother, ganito sinasabi. Brother, alam mo, yung pakikilala ko sa yung tao niya na pakalupit mo. Siya din, nakarating na iba't ibang bansa. Kayaman, mamaya kilala ko yan. Kakamayan natin. At meron niya sasabihin sa'yo.
Pero babaliwin siya. Dudurugin mo na siya sa pagkatao ko. As in to the max, ipagbida mo ako. Yun ang ginagawa ng bridge. So kaya pag, itong si client, hindi pa po humaharap sa akin na nahihiya na. Tama ba? Kasi may ini-expect na yung subconscious na, naku, talagang matindi pala ito makakarap ko. Kumikita ng ganito. Ganyan, may mga sasakyan. So excited na siya. Kaya paglapit niya sa akin, ano ang sasabihin ni Bridge? Malinaw ko, ito sinasabi. Partner, wag po upline. Masakit ito sa tenga yung upline. Paglapit mo, partner, good morning. May invite po ako, pa-A naman. Yung salitang pa-A ay language po ng networking. Marami yung sablay ang sinasabi. Paglapit pa lang. Apply. Padurog na ito. Pa-mindset nga. O ganun. Parang maano yung invite ko. Ano yung mindset? Ano yung padurog? Ano ba? Yan. Mahirap isipin. So, ang ginagawa, papanugin. Meron hong mali sa bridge. Minsan naman ang bridge, siyempre, kapag lumapit kayo sa akin, sasabihin mo, ay, partner, napresenta na yan ng data. Nagkaroon na yan ng marketing plan. Alam na niya. Ano ang sasabihin ng upline? Remember, tayong lahat ay pwedeng upline. Baka ikaw ang maging advisor. Ang sasabihin ko lang, ito lang. Sir, thank you for coming. Kamay talaga, kamay. Salamat po sa pakikinig nyo kanina. Kayo po ba ay may katanungan pa? Yung word na yon, kayo po ba ay may katanungan pa? Safe kasi yung sagot na yon. Kaysa nang pumanat ka agad. Kaya alam niyo po, bisa lang grabe yung nangyari sa akin. Baka kung ma-intimidate agad, kailangan tatanungin mo siya. Kung ano yung inquiry niya, pwede mo sagutin. Kapag sinabi niya naman, wala na, ay sir, magte-testimonial na po. May mali kong ginagawa ang bridge. Ang bridge, kailangan i-inform lamang ako ng konti. Ang ibang ginagawa ng bridge, grabe. Lalapit pa sa akin. Ay, apply. Meron ako invite ngayon. Napakalupit. Lawyer. Ang alam ko, terror yan. Maglahat ka na sasabihin. Hindi, ako ang mindset. Ano na mangyayari sa upline? Hindi na ako magpapapawin. Tama ba? Kasi ako didurog eh. Dapat kasi yung client talagang binabaliw sa upline. Kasi marami na mga upline, tama ba? Pero kailangan din ang bridge matalino. Kailangan sabihin niya yung totoo. Kasi baka banat ako ng banat. Alam niyo, nakabili ho ako ng Estrada rito. Nakabili ako ng Honda Civic. Ay, yung pala naka-Ferrari. Kaya kailangan sabihan mo rin ako. Ay, konti lang. Ay, ano yan, medyo. Okay naman, pero ganun lang. Huwag yung in-intimidate pati yung mga top distributors. Okay po ba yun? So, sa ABC, thank you very much. Sa ABC rule, yun ang sinasabi. And number 5, last now, follow up. Sa follow up, di ba may sinasabi tayo, 48 hours rules. Kailangan, within 48 hours, mapapayin mo ang iyong client. Kasi kapag hindi mo napapayin, medyo malabo-labo na siya. So, anong ginagawa? Kapag wala pa pong pera, pabalikin nyo sa opisina. Ang technique ko po dyan, ng grupo namin, kapag na-invite na, isasama muna siya sa text brigade. Di ba meron kayong mga naimbitahan, napakarami nyo naimbitahan, di ba, na hindi pa sumasali. Ang technique po dyan, one way ng pagpa-follow up, di ba may text brigade tayo natatanggap? I-forward nyo sa kanila, kahit hindi sila member. In that sense, alam nilang active ka. Tama ba? Bahala siya, kahit Manila area, power, grabe, hakot sa Baguio. Ano ba ito? Hindi, alam niyo, isama niyo po siya sa text brigade niyo. Maniwala kayo sa akin. In one way or another, nagpe-payin po sila kasi naalala nilang
meron kang sinasabing na negosyo na kahit hindi pa siya sumali, pinapalo up mo rin siya. Kasi yung iba nakukulitan, nagpa-follow up. Okay na ka ba magpe-pay in? Walang hiya naman eh, napakatagal naman. Tagayan mo naman. Huwag ganun, huwag kayo namimilit. So, para kasi kapag nag-text brigade ka sa kanya about in global, nagre-remind din sa kanya na meron kang narinig dati. Tama mo ba ako? Ayan. So, ito kung umiikot sa network. Kapag ito ay na-perfect nyong mag-discuss nito sa lahat ng downline nyo, isa man dito sa inyo, kailangan kabisado nyo ito. Basta may napamember ka, kumuha ngayon ng global package dito sa BCO, upuan mo muna 10 minutes, partner. Ipa 5 fingers muna kita. Ang gagawin mo, ayan. Ito po ay, inano ko lang, binanilaan ko na lang ang pagdidiscuss, kasi kakabihin tayo. Isa-isahin nyo lang po siya. Tapos, bibilinan mo na siya. Ikaw ay kasali na ngayon. So, kabisahin mo yung 5 fingers. Kasi kapag nagkaroon ka ng downline, ibifinger mo rin yan. Ay, 5 fingers mo rin yan. Kaya kultura natin yun. Alam mo, along the way, hindi mo na mamalayan, marunong na po silang lahat. Kaya ako, pag tinignan nyo yung organization ko, ang gagaling mo lahat ng speaker. Kapag yung mga downlines ko po, na nag-speaker sa head office, ang gagaling. Ang iba po, mas magaling pa sa akin. Mga trainer ho talaga sila. Napakagagaling nila. Lalo na po pagbabagsak nito. May tamang pagbagsak po ng 5 fingers. So again, inuulit ko po, walang excuse dito. Kahit matanda, bata, kailangan kabisado nyo po itong 5 fingers. Kaya ang code nyo po, kapag may bagong pay-in, na 5 fingers mo na ba yan? Malay niya, hindi naman niya alam yung tama. Ay, sa apply, na 5 fingers ko na. Basta po lalabas yung 5 ha, wag na wag yung mababae. Hindi. Imagine niyo po, paano ba talaga umiikot ang networking? Dito talaga, tama ba? Yes. Wala na akong iba. Yung iba kasi palabok lang ho yun sa totoo lang. Yung mga sisel, palabok lang ho. Ito talaga yung puso ng networking. Imagine mo, ang buong organization mo, walang prospect list. Walang marunong mag-invite. Lahat ay hindi marunong mag-present. Lahat ay walang ABC rule. Lahat ay hindi marunong mag-follow up. Anong meron kang organization? Wala. Patay ho yun. Pero subukan mo lahat ng tao mo, may prospect list. Ang gagaling mag-invite, ang gagaling mag-present, ang gagaling mag-ABC rule, ang gagaling mag-follow up. Anong meron ka? Pay-in ng pay-in araw-araw. Tama ba ako? Yes. So meron hong pinakamahalaga dyan. Sa inyong palagay, alin? Follow up. Follow up. Ayan. Ito ho. Kasi meron ho akong downline. Ayan. Si Melquiades del Mundo. Sana si Kuya Mel. Lagi kong pinagmamalaki yun. Napakagaling talaga. Pero, hindi masalita. Siya po'y engineer ng Makati. Siya po'y engineer ng mga engineers. Ayan. Bossing. Di ba yung mga engineer, konti lang magsalita. Tama pa ako? Sino yung may OPP guide sa inyo? Yung bang presentation na gano'n? Sino meron sa inyo? Ganito siya magsalita. Kaya walang excuses dito eh. Kahit o kayo bagong sali, bumanat na agad kayo. So, ang tekniko sa mga mahiyain, presentation, tama. Ang unang presentan mo talaga, nahiwala kayo sa akin, mga kaibigan yung negative. Testing lang. Anong gagawin mo sa mga kaibigan mo negative? Discussan mo nito. Ganyan. Ganyan ka lang. Di ba negative? Alam mo na naman na after the discussion, i-reject ka rin lang. Tama ba? Basta discuss kang ganyan. Isa lang ang masasabihin nun eh, pre. Hindi naman maganda. Ano yung sasagot mo? Eh, huwag ka mag-alala. Pinagpa-practice lang naman kita. Eh, malay mo, mag-pay pa yun. Pag-practicean nyo talaga. Kailangan ibukan nyo ang inyong bibig. May downline ako si Mel. Engineer ho siya. Konti lang talaga magsalita yun. Alam nyo, naimbitahan ako. Sabi niya, Mike, meron akong kakausapin. Engineer din. Ay, saan ako, Kuya Mel? Sa Kalamba. Sige. Nasa Quezon ako. Dadaan ako ng Kalamba. Magkita po tayo mamaya. Mga alas 4 ng hapon. Sige. Okay. Pagdating mo sa Kalamba, nakita ko engineer. Umupo kami sa Starbucks. At ang sabi ko na kay Kuya Mel,
Kapagod ako galing ako ng Quezon. Ikaw na muna mag-discuss. Okay lang ba yun?